Isang hindi pangkaraniwang okasyon ang naganap sa Malacanang kamakailan nang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay humarap sa mahigit 50 ambasador mula sa iba't ibang bansa. Sa harap ng mga dayuhang diplomat, muling pinanawagan ni Pangulong Marcos ang pagsuporta sa kandidatura ng Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council, UNSC, para sa 2027 hanggang 2028. Ang tanong, bakit napakahalaga ng posisyong ito at paano naging sentro ng atensyon ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas sa pagitan ng mga pandaigdigang superpower? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang UNSC ay isa sa pinakamakapangyarihang organisasyon ng United Nations na binubuo ng 5 permanenteng miyembro gaya ng China, Russia, France, United Kingdom at United States at mayroon ring 10 non-permanent members na inihahalal kada 2 taon. Layunin ng Pilipinas na maging bahagi nito upang mas palakasin ang papel ng bansa sa usapin ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Sa loob ng mahigit 6 na dekada, mahigit 14,000 na Pilipinong sundalo ang lumahok sa 21 peacekeeping operations sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinatunayan ng Pilipinas na kahit maliit ang ating bansa ay kaya nitong magdala ng pagbabago at magbuo ng konsensus sa gitna ng mga hidwaan. Isa rin sa nagpalakas ng kandidatura ng Pilipinas ay ang independent foreign policy sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Sa patuloy na pagpapalawak ng diplomatikong relasyon, hindi lamang tayo nakikipag-ugnayan sa mga tradisyonal na kaalyado, kundi maging sa mga bagong katuwang sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ganitong hakbang ay nagbigay daan para sa Pilipinas na ipakita ang kakayahan nito bilang tagapamagitan sa mahahalagang pandaigdigang issue. Ngunit bakit nga ba pumapayag ang mga dayuhang leader na makinig sa Pilipinas? Sa kabila ng pagiging maliit na bansa, ang ating matibay na posisyon sa pagbubuo ng kapayapaan at diplomasya ang nagbigay sa atin ng respeto mula sa iba't ibang nasyon. Habang binibigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng ating kandidatura, isang bagay ang malinaw na nakikita ng mundo ang Pilipinas bilang isang maaasahang katuwang sa pandaigdigang kapayapaan. Ang pagtanggap ng Pilipinas sa ganitong mahalagang papel ay hindi lamang isang simbolo ng prestihiyo, kundi isang responsibilidad na magbigay ng kontribusyon sa pandaigdigang kapayapaan at kaayusan. Mismong si Pangulong Marcos ang nagsabi na, "We are in a very strong position to take on more leadership roles that will allow us to advocate for consequential issues such as peace and security on the global stage." Ipinapakita nito ang matibay na layunin ng Pilipinas na maging tagapamagitan sa mahahalagang desisyon sa United Nations Security Council, UNSC, mula 2027 hanggang 2028. Ngunit paano naging posible ito? Hindi biro ang hirap na pinagdaanan ng administrasyon upang makamit ang ganitong suporta mula sa iba't ibang bansa. Simula sa tagumpay ng kapayapaan sa Bangsamoro hanggang sa pandaigdigang kampanya para sa reforma ng UNSC, ipinapakita ng Pilipinas na kaya nitong magdala ng progreso sa kabila ng hamon ng kasaysayan. Mula sa bansang Vietnam na dating nag-alinlangan sa ating kandidatura, ngayon ay nagpakita na ng suporta sa Pilipinas. Isang patunay ito na ang ating bansa ay hindi lamang nakikibahagi sa pandaigdigang usapan, kundi nagiging ehemplo ng diplomatikong relasyon. Ang mga dating kaalyado at maging ang mga bagong katuwang ay unti-unting kinikilala ang liderato ng Pilipinas. Ano ang mangyayari kung maihahalal ang Pilipinas bilang non-permanent member ng UNSC? Ang bansa ay uupo sa parehong mesa ng 5 pandaigdigang superpower na bansa na China, Russia, France, United Kingdom at United States. Sa kabila ng ating maliit na bansa, ay makakatuwang na natin ang mga higanting bansa sa paggawa ng mahahalagang desisyon na may kaugnayan sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ang pagkakaroon ng upuan sa UNSC ay hindi lamang simbolo ng prestihiyo, kundi isang pagkakataon para ipakita sa mundo na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng bansa kundi sa laki ng pangarap at kakayahan ng liderato nito. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos, nagiging makapangyarihang boses ang Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Mahalaga rin ito upang mapalawak ang diplomatikong impluwensya ng bansa at mas mapalakas ang ating ugnayan sa iba't ibang nasyon.
Habang patuloy ang mundo sa pagharap sa mga hamon ng seguridad at kapayapaan, ang Pilipinas ay handang tumulong at maging katuwang ng mga bansang naghahangad ng solusyon sa mga pandaigdigang issue. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling matatag ang paniniwala ng pamahalaan at ng mga Pilipino na sa tamang panahon, makakamit natin ang ganap na tagumpay. Ayon sa Isaiah 60:22, ang maliit na bansa ay magiging isang makapangyarihan. Ang mahina ay magiging isang matatag na bansa. Paalala ito na kahit gaano kaliit ang tingin ng iba, ang Pilipinas ay may kakayahan na maging isa sa mga nangungunang bansa sa mundo. Ang tanong ngayon ay, handa ka na bang makita ang Pilipinas na nasa mas mataas na antas ng tagumpay? Ayon sa mga taga-suporta ng administrasyon, ang tagumpay ng Pilipinas ay hindi lamang bunga ng matatag na pamahalaan, kundi isang patunay ng katuparan ng plano ng Diyos para sa bansa. Ginagamit umano ang Pilipinas bilang instrumento ng pagbabago sa mundo, isang inspirasyon para sa mga Pilipino na magkaisa at ipakita ang kanilang kakayahan sa harap ng mga hamon. Hindi lingid sa ating kaalaman na sa kabila ng pandaigdigang krisis at lokal na issue, nananatiling matatag ang pananampalataya ng maraming Pilipino. Ang paghingi ng gabay mula sa Diyos ay naging pundasyon ng bawat hakbang ng administrasyon tungo sa pagbabago. Isang taimtim na panalangin ang nagpapaabot ng pasasalamat para sa mga biyayang natamo at naglalaman ng kahilingan para sa patuloy na paggabay sa liderato ng bansa, partikular na kay Pangulong Marcos. Sa ganitong posisyon, nagiging aktibong kalahok ang Pilipinas sa pagdedesisyon sa mga usapin na may malaking epekto sa pandaigdigang komunidad. Ipinapakita nito na hindi hadlang ang pagiging maliit na bansa upang maging kapantay ng mga pandaigdigang leader. Isa rin itong patunay na ang tagumpay ng bansa ay nakasalalay hindi lamang sa lakas ng ekonomiya, kundi sa pagkakaroon ng matatag na pamumuno at pananampalataya sa Diyos. Habang inaasahang magpapatuloy ang pag-angat ng bansa, isang paanyaya ang inilalapit sa bawat Pilipino kung saan ang magkaisa, maniwala at maging bahagi ng patuloy na pagbabago. Sa harap ng mga pagsubok, nananatiling mahalaga ang pagtutulungan hindi lamang sa loob ng pamahalaan kundi sa pagitan ng mga mamamayan. Pagkakaroon ng isang lipunan na nagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa ay hindi lamang responsibilidad ng mga leader kundi ng bawat isa. Ipinapakita nito na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa kolektibong pagkilos at dedikasyon ng buong sambayanan. Ang pag-usbong ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado ay hindi lamang tagumpay ng pamahalaan o ng iilang sektor. Ito ay tagumpay ng bawat Pilipino na patuloy na nagtitiwala sa kakayahan ng kanilang bayan. Sa kabila ng mga balakid, nananatili tayong matatag sa ating adhikaing maging liwanag at asin sa mundo. Ngunit ang tanong ay paano kaya natin mapapanatili ang tagumpay na ito? Ang sagot ay nakasalalay sa ating pagkakaisa at pananampalataya sa Diyos. Sa gabay ng Panginoon at sa determinasyon ng bawat isa, walang duda na mararating natin ang mas mataas na antas ng tagumpay kumpara sa kung ano pa ang mayroon tayo ngayon. Sa bawat panalangin buhay ang pag-asa na ang maliit ay maaring maging dakila at ang mahina ay maaring palakasin ng Panginoon. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay lakas sa mga Pilipino na patuloy na magsikap at maniwala na ang tagumpay ng bansa ay makakamit sa tamang panahon. Hindi lamang ito simpleng pangarap kundi isang misyon na dapat isabuhay ng bawat isa. Ang bawat Pilipino ay hinihikayat na maging bukas sa pagbabagong dala ng pananampalataya, hindi lamang sa sariling buhay kundi sa mas malawak na komunidad. Tunay na ang pananampalataya ay isang mahalagang elemento sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Sa bawat hakbang tungo sa pagbabago, naroon ang paniniwalang ang Diyos ang tunay na nagbibigay daan sa bawat tagumpay. Ang pag-angat ng Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng kwento ng tagumpay ng ekonomiya o politika. Ito ay kwento ng pananampalataya, pagkakaisa at determinasyon ng bawat Pilipino na gawing mas makabuluhan ang kanilang papel sa mundo. Sa huli, ang tagumpay ng bansa ay tagumpay rin ng bawat isa. Sa patuloy na pananalig at pagtutulungan, hindi lamang ang mga lider ang nagiging inspirasyon, kundi bawat mamamayan na patuloy na naniniwala sa kakayahan ng kanilang bayan. At yan ang mga balitang nagpapakita ng pag-angat ng Pilipinas sa pandaigdigang mundo. Nakakatuwang makita kung paano nagiging mas matatag at makapangyarihan na ngayon ang ating bansa sa kabila ng mga hamon na ating naranasan. Sa pamumuno, pananampalataya at pagkakaisa, kaya nating patunayan
na ang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ay may kakayahang magdala ng positibong pagbabago sa mundo. Ano ang inyong opinyon? Sa tingin niyo ba ay handa na tayong maging mas malaking boses sa pandaigdigang usapin? I-share ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section down below at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming balita at kwentuhan. Maraming salamat sa inyong suporta at hanggang sa muli.